Closure po natin. Nakalagay po dito, sa 1 Chronicles, chapter 16, verse 25. Wait a minute. First Chronicles, 16, 25. Sapagkat dakila ang Panginoon at karapat dapat puwihin kay marapat na katakutan na higit sa lahat ng Diyos, sapagkat lahat ng Diyos ng mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Panginoon ang gumawa ng lahat. Kaya naman ginagawa ko sa Panginoon. Maaari ikaw sa iyong buhay pananampalataya na ibabasi mo na ang Diyos ay dakila, depende sa iyong buhay. Nagawa mo sabihin na ang Diyos ay dakila kasi masagana mo at hindi na dakila ang Diyos dahil nagkukulang ka. Sumalit ang pagpupuri na umaakiba sa kadakilaan ng Diyos, hindi mo nawawala. Ang pagpupuri ito ay siyang magtutulak sa akin upang tayo po ay maging totoo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Mga minamahal sa Panginoon, hayaan natin na sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng buhay natin, na naipapahayag natin na ang Diyos ay dakila, Amen. Umabot sa mga tao na hindi nagkakaroon ng gayat na kaunawaan sa kadakilaan ng ating Diyos. Mahalaga yung patuloy pagsimba sa pamamagitan nito. May papahayag natin sa kanila ng Diyos ay dakila. Amen. Kaya nga po, sa hapon ito, this is the start of what God wants to do in us. It takes 15 years or 16 years. Pinipigilan ni Pastor Len ayaw mag-celebrate kasi hindi niya may pangayag. Hindi niya masabi na ang Diyos ay nagpapala sa kanila. But in these 16 years, wala na magagawa si Pastor. Kailangan malaman ng lahat ng tao na ang Diyos ay dakila. Na ating pagdiriwang ay dahil ang Diyos ay dakila. At dapat malaman ng lahat ng tao na kailangan nila yung Diyos na dakila niyan para gumawa sa kanilang mga buhay. Tayo po natin ito. Kapatid, maaaring mga dahilan kaya hindi mo ma-recognize ay pahayag ng Diyos ay dakila sa buhay mo. Maaaring hanggang ngayon ginagawa mong dahilan, hindi ka gayon na maging malaya ay pahayag ng Diyos ay dakila dahil sa naranasan mo sa buhay mo. Mga kapatid, huwag mong sisihin na ang Diyos ay ginawa kang mahirap, hindi ka ginawa mahirap ng Diyos. Pero gusto ko sabihin sa inyo, kung dahil sa kasalanan kaya tayo naging mahirap, ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay, ganap at kasiyasiyan. Diyan sa 13 verse 10. Hindi tayo nakadepende sa food natin. Nandun tayo sa realization, God is great and He cannot be discounted. Hindi na isang tabi, God is great whatsoever we are, whatsoever we are. God remains great. And this greatness of God, gusto niya punuan tayo right now in the name of Jesus. Amen. Hallelujah, let us pray. Uy, nabay siya. Yan na naman ang kasikada na naman kayo. Hallelujah siya. Dakilan namin Diyos, purihin kayo. Hallelujah. Nananabili kayo dakila, Panginoon. At hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng alisin, hindi pwedeng buhay. Sapagkat tayo hindi
kailangan po ang siyang kailangan po namin. Na sa aming buhay pananampalataya, sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, yung kadakilaan niyo po yan ay kailangan namin. At salamat po sa iyong mga banal na katangian. Panginoon, hindi mo ito ibinabangga sa mga kawalan namin ng kakayanan. Hindi mo ito ibinabangga sa aming patuloy na pagkakasala. Manapay, minumungkahi niyo po sa pamamagitan ng iyong kabutihan at kagandahan loob na kailangan po namin kayo at maranasan po namin ang lahat ng mga pagpapalang nakaabang, nag-aantay na tayo hindi po ipagkaloob sa aming ganap na pagkakilala sa iyo. Kayo yung aming tubo. Kayo yung aming tagapagligtas. Kayo yung kung wala po kayo, wala kami magagawa. Subalit salamat sa kapag ito, Panginoon. Narito po kami mga nakutin. Kasama ng aming mga panauhin. Ako mga panauhin din, Panginoon. Amen. Na aming nahihipapakinggan ang kadakilaan nito. Ibukas mo ang bawat puso. Ibukas mo ang bawat pagkulawa na walang hadlang, walang dahilan para hindi magpatuloy sa iyo. Walang dahilan para hindi mag-ingkod sa inyo. Sapagkat ang kadakilaan nito ay handang puno sa mga inaakala namin kahinaan, kawalan at pagkukulang. Salamat po, Diyos. Salamat sa Panginoon na nagpalaya sa amin, nagbigay sa amin ng lahat ng pribilehiyo at pagkakataon. Higit sa lahat ay ang kinanhin po kayo sapagkat sa balang araw at sa lahat ang lumingkod ko dito. Na ginamit niyo po masimulan ang gawain nito. Lalo na sa buhay ng mga kapatiran namin na tinawag niyo po at tinayo para natin pinigil sa pera. Dalangin ko po, Ama. Salamat na kayo po yung kakatag po. Salamat na kayo po yung magpapala. Salamat na kayo magsasangkap ng kalakasan, kapangyarihan sa kanila. At mula sa ito aming patuloy na aming dalangin. Magtaluntay ka, aming Diyos. Magtaluntay ka sa lahat ng puso na mga taga-San Pedro, Panginoon. Ibukas mo sila, O Diyos. Ihanda niyo po sila, Panginoon. Sa pagtanggap at pagkilala sa iyong pagpapatawad at pag-ibig. Salamat, Ama, sa hapon ito. Purihin po kayo. Bawa ay lalwalhatin namin kayo na buong puso. Buong pananampalataya, Panginoon. Na itaas din namin kayo sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Ama. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Po, tayo naman po, maraming po kay Pastor Robby sa napakaganda. Tunay na ang San Pedro po ay isang testimony na dakila ang Diyos sa mga buhay ng bawat isa. Amen. Kaya naman po, tayo na po yung dako po sa ordination po ng mga preachers. Akin po, tinatawagan po muli si Malapit na po. Nagugutom na ba tayo? Konting tinis pa. Katangian niya ng Christian. Dadako na po tayo. Alam ninyo, meron po tayong i-ordain mga preacher ng Word of Faith sa Pedro. Pumunta po tayo ni Pastor Ariel. Pinahanda ko na po yung apat na
magiging preacher ng Word of Faith San Pedro. Si Sister Tintin, si Brother Gatlo, si Brother Jonathan, si Brother Manuel. Tatayin po kayo dito sa harapan at gagawin po natin tumatisan. Babasahin ni Ariel, Pastor Ariel, yung sumpa na gagawin nyo. At kayo po sasabay sa kanya, sasabihin yung pangalan nyo para katibayan na kayo tutubad sa pagiging preacher ninyo sa San Pedro, Laguna. Kasi mga kapatid, inihanda ng Panginoon ang San Pedro sa isang malaking bagay para sa San Pedro. Marami pa pong mga kaluluwa na nandito pa sa San Pedro na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi nga, marami ang tinawag o konti ng pili. Tama po ba? Pero tayo nasama sa tinawag at kasama sa napili. Amen po ba? Napag-aralan natin sa church mundo. Anong dahilan na alam mo isa ka sa napili? Alam mo pag napili ka sapagkat hindi ka hiwalay sa salita ng Diyos at sa pangako na ito. Amen po ba? So, tatawag mo na si Pastor Royel kasi lalapitan po tayo sa pagkainan ng physical food. Tapos na tayo sa spiritual food, si Pastor Romy. So, tatapos siyempre tayo sa ordering muna para makakain na tayo ng physical food. Ito na po si Pastor Ariel, ang mahal nating pastor na sigura sa Pastor. So, happy 6th anniversary. So, thank God mo dahil may ginawa ka kay Emilio na nalito sa katulad ko na bigay ng buhay. So, tama po ba yung as a preacher, kasi tandaan niyo, ang pastor is 100 pa ang tulpa. Diba? I think nalaman mo sa Luke 16, I think 15. So, ang pastor is 100 ang tulpa. Kaya maraming problema ang church kasi maraming pastor. Dapat tama ko, preacher. Ginagamit ko ng mga ibang kaya natin, kaya lang hindi sila hapis. Okay. So, ginagamit ko as a preacher na hindi pastor. Kaya ang church magulo kasi isang maraming pastor. Dapat preacher. Nakuha niyo ko. So, sige po, bago tayo mag-umpisa, so once again, so happy anniversary sa birthday, na ako'y nagagalak, ako'y pumunta dito dati, nakakamamoy talagang marami sila, tapos and then active, no? So, I thank God dahil natin na sabi ng Bible, yung ating labels na day. So, hindi ako, kasi minsan, kaya ako yung natinanggay ko, kasi hindi ako kundi is only by God's grace, no? Like yung sinasabi sa Corinthians chapter 15, sabi ko, it is only by grace. No? Kaya yung na-highlight sila sa kasi it is only by grace we are here. We are strong because it is God's grace. Sige po, tawagin ko lang kayo wala akong pastura. Baka pangalan. Brother, ano po, si Brother Jonathan. Brother Manuel po, si Brother Jonathan, si Sir Amadel, and Brother Gregorio po. Ayan, so okay, harap ko tayo sa kanila o sa akin. Sige po. Ayan, harap ko lang na isa. Okay. I think ito kasi asikinti. Yan. Si Gaglo, yan. Alam mo ka. Okay, si Mami Jonathan. Yan. At ito. Si Manuel. So, okay. So, Babasa muna ako ng isang talata sa Biblia
yung sinong pwede talaga tumayo para sa church. Yung nakalagay sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 8. Sige po. Sabi po dito, mapagkakatiwalaan ang salitang ito. Ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa ng iglesia ay naghahangad ng marangal na gawain. Ang isang tagapangasiwa ay dapat walang kapintasan. Tapat sa kanyang asawa, hindi madaling magalit, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao, at may kakayahang magturo. Hindi siya dapat lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahan. Hindi palaaway at hindi mukhang pera. Kailangan din mahusay siyang mamahala sa pamilya niya, iginagalang at sinusunod ng mga anak niya. Sapagkat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa Iglesia ng Diyos? Dapat ay hindi siya bagong mananampalataya at baka maging mayabang siya at manatulan katulad ng diablo. Bukod pa rito, kailangan iginagalang siya ng mga hindi miyembro ng iglesia upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Ganoon din naman sa mga tagapaglingkod sa iglesia, kailangan kagalang-galang sila, tapat sa kanilang salita, hindi lasenggo at hindi gahaman sa pera. Kailangan pinanghahawakan nila ang katotohanan tungkol sa pananampalataya kay Kristo ng may malinis na puso. Amen. At alam po, narinig ng mga preacher ngayon na magiging preacher ng Word of Faith sa Pedro, at ito po ay lalabos sa kanilang puso at kanilang ipagbunuan ng tama. To God be all the glory at ito ng sitwasyon para magpagpuntahan nila sa preacher of Word of Faith sa Pedro. Thank you. So, sige po, start na po tayo, no? So, kayo ba ay alam mo rin yung ang inyong ginagawa? Alam niyo? Ulitin ko, alam ba rin yung ang ginagawa? Okay, sige. Wala, laksarin nyo ha, maririnig lang lahat ha. O sige, start tayo ha, sabi dito. Sumasampalataya ka ba kay Kristo Jesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas? Laksarin nyo. Sabihin mo, ulitin. Yan, kumain na ba kayo? Mga po yan. Okay, number 2. Naniniwala ka ba na ang Biblia na binubuo ng luma at ng bagong tipan ay ang salita ng Diyos? Ganun na, butak ka. Okay. Mapagkakatiwala ko na ang Kristo, so nito ay pinagkasihan ng banal na Espiritu at siyang pinakamataas at natatanging di katakamali ng pamatayan, may pananampalataya at gawa. Ayan, very good. Okay, 3. Tapos puso ng pinaniniwalaan ang sabigan ng pananampalataya at tipang ng iglesia ito, naglalaman ng mga katotohanan na ayon sa banal na kasulatan. Nangangako ka ba na kung dumating ang panahon na meron pang dinamik na sinasasayudan na sabigan ng pananampalataya at tipang ng iglesia ito ay ipag-ibigay alam mo ito sa pastor sa iba pa mga iglesia, iba pa mga elders, ang pagbabago nangyari sa inyong mga anak. Nagpapasakot ka ba sa pamamahala at pagdidisiplina ng Word of Faith Christ Center Full Gospel Ministries Incorporated? Sagot.
Natutugan ka ba? Hanggang sa abot ng pagkakakilala mo sa sarili mong puso, natanggapin ang pagkatawag bilang preacher dahil sa pag-ibig ng Diyos at masigurong halalin na itanghal ang kanyang pangalan sa magitan ng mabuting balita ng Kristo. Nangangako ka bang magiging masigasig at matapat sa pagtatanghal ng mga katotohanan at sa mabuting balita at ng kabanalan at kapayapaan ng iglesyang ito? Ano daw pag-uusip o uliksa ang harapin mo na sa paggawa ng tungkuling iyon? Magiging dapat ka ba at matyaga sa pagsasagawa ng mga tungkulin ng bilang preacher? Ikaw man ay nag-iisa o nasa nananatong ako, kung masisikap ka ba sa tulong o bilangin ng Diyos na ipakita ang pagandahan ng mabuting balita sa paraan ng iyong pamumuhay at mamuhay ng may kaganalan na sumutapat tulahan ng mga miyembro ng iglesia ito. Isikapin ko po sa tulong ng Panginoon. Buubang loob mo na tanggapin ang personal na responsibilidad para pangalagaan ang kongregasyon ng bilang isang preacher, para pangasiwaan ang ministeryo ng iglesia at ilaang ang iyong sarili sa panalangin, sa pagtuturo ng salita ng Diyos at pagkapastol sa awa ng Diyos na nananalangan sa biyaya ng Diyos sa pamamaraan ng Word of Faith Christ-centered Full Gospel Ministries Incorporated at ang pagbukan ng Iglesia ng Panginoon sa Kristo ay mapagpapala. Opo. Ano na lang din? Amang Diyos, tayo po natin kayo. Amang Diyos, salamat po Panginoon sa mga puso na ihanda mo, O Diyos. Salamat po Panginoon Jesus sa mga puso na ihanda mo para sa kanila upang maging kabahagi ng Iglesia. I pray, O God, Lord, that their lives, Lord, they become a good example upang patuloy na makita, Panginoon, ang kagandahan, ang kabutihan ng iyong ang iglesia ito na sa iyong pinibigay para pangasiwaan ng iyong mga anak. Pagpalain mo po sila, ingatan, at patuloy mong patatagin ang kanilang pananampalataya bilang mga nangal at upang patuloy na mangaral ng ikatapangan sa tulong ng mga Espiritu Santo na siya magbibigay ng kapangyarihan upang patuloy na ikaw ay makitaas sa iglesia nito. Pagpalain mo kanilang mga buhay, ang kanilang pamilya, Panginoon Diyos, upang patuloy na makita ang buhay ng Kristo na nasa kanila. Salamat Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas sa Panginoon. Amen. Amen.
Pwede po ba kayo yun? Okay. Nalalaman ninyo na mga sininara upang mamuno sa mga hipin ay tumatayo Panginoon sa kanila at ang mga nakira sa kanila ay siyang nasusunod sa kanila. Sikualin ibig kayo sa inyo. Ngunit ang sinong ibig na nagdakila sa iyo ay kailangan maging po ninyo at ang sino man nais na maging una ay kailangan maging alipin ng lahat. Sapagkat naging ang anak ng tao at hindi na ito upang paglikuran, kundi upang maging po at ibigay ang kanyang buhay na patutubos sa marami. Tayo na lang, makapangyarihan Diyos. Ibuhos mo po ang iyong walang humpay na pagpapala sa mga kapatid namin na hinilang mo upang mag-ikot sa'yo. Tulungan mo sila upang magkakalilan ng buong puso ang mga naitalang tungkulin sa kanilang mga balita. Hayaan mo palagi nilang maalala ang iyong kalimbawa ng pangilipot. Kung paano ikaw ay nagpagbaba, nagpaubaya, nagmahal at nagmasulungin hanggang kamatayan, gabayan mo po sila sa kanilang gagawin at gantihan mo ng kagandahan mo ang kanilang katapatan upang sa pamagitan nila ang iyong dakilang kalooban ay nasa katuparan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga minamahal po namin sa Panginoon, nagaganap po kami, Pastor May, na ipakilala po sa inyo. Ang General Magagawa, Lagos, Water Earth Center. Lagi ko isama sa panalangin ang mga magugaw. Tandaan niyo siya sa preacher ng preaching. Kung walay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kahit sila Pablo noong unang panahon, humingi ng panalangin sa mga kapatiran. Kailangan natin ito para ng panahon ang hindi madaling gawain para sa Panginoon. Sapagkat kilala natin ang Diablo, double time po siyang bigiro, double time niyang hihinayin ang mga preacher na ito. Pero natin sa Diyos na patuloy silang palakisin ng Diyos sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu. Ngayon mga kapatid, tumako na po tayo sa pagbibigay ng mga certification ng mga preacher ng Word of Faith. Ito mga preacher na ito, sa lahat ng Word of Faith, Alaminos, Manila, tinatanggap sila maging preacher ng Church ng Word of Faith. Kaya, pinapakilala sa amin sa inyo kanina, lugar po kami na itong tinagang preacher ng Word of Faith. Kaya ngayon, bibigyan natin yung appreciation ng bawat isa para meron silang katibayan na sila na ang mga preacher na ng Word of Faith. Sample. Certificate of ordination after witnessing the evident calling of God upon his life and after faithfully undergoing spiritual training and preparation for the work of the ministry, he has successfully fulfilled all necessary requirements by the grace and help of our Almighty God. Therefore, this certificate of ordination is granted to Jonathan G. Quinones as a formal recognition, affirmation, and acceptance of his calling to serve as a preacher of the Word of God and the Word of Faith Christ Center, full ministry San Pedro Laguna, to proclaim the gospel of Jesus Christ, teach sound doctrine, and minister faithfully according to the will of God and under the guidance of the Holy Spirit. May the Lord continue to lead, strengthen, and empower me in his sacred calling and lifelong service to his Lord. And then another certificate of ordination after witnessing the evident calling of God upon her life and after faithfully undergoing spiritual training and preparation for the work of the ministry, she has successfully fulfilled all necessary requirements by the grace of God and the help of our Almighty God. Therefore, this certificate of ordination is granted to Mandel Delia as a formal recognition, affirmation, and acceptance of her calling to serve as a preacher of the Word of God and the Word of Faith Christ Center Full Ministries, San Pedro Laguna, to proclaim the gospel of Jesus Christ, teach sound doctrine, and minister faithfully according to the will of God and under the guidance of the Holy Spirit. May the Lord continue to lead, strengthen, and empower her in this sacred calling and lifelong service to His God. Certificate of ordination after witnessing the evident calling of God upon his life and after faithfully undergoing spiritual training and preparation for the work of the ministry, he has successfully fulfilled all necessary requirements by the grace and help of our Almighty God. Therefore, this certificate of ordination is granted to Gregorio Delia as a formal recognition, affirmation, and acceptance of his calling to serve as a preacher of
of the Word of God and the Word of Faith Christ-centered full ministry San Pedro Laguna, to proclaim the gospel of Jesus Christ, teach sound doctrine, and minister faithfully according to the will of God and under the guidance of the Holy Spirit. May the Lord continue to lead, strengthen, and empower me in this sacred calling and lifelong service to His kingdom. This certificate of ordination, after witnessing the evident calling of God upon his life, and after faithfully undergoing spiritual training and preparation for the work of the ministry, he has successfully fulfilled all necessary requirements by the grace and help of our Almighty God. Therefore, this certificate of ordination is granted to Manuel D. Soraya Jr. as a formal recognition, affirmation, and acceptance of his calling to serve as a preacher of the Word of God and the Word of Faith Christ-centered full ministry San Pedro Laguna, to proclaim the gospel of Jesus Christ, teach sound doctrine, and minister faithfully according to the will of God and under the guidance of the Holy Spirit. May the Lord continue to lead, strengthen, and empower me in this sacred calling and lifelong service to His name. Lord, hallelujah. Inanyaman ko po na tumayo at taga-sentro. Po kayo sa akin. Sabi ko, kayo na mga membro ng World of Faith Christ-centered full gospel ministry San Pedro. Kinikilala at pinatanggap niyo ba ang nangyayari nito bilang Christian bilang ng regalo ni Cristo sa Iglesia ito? Mamahalin niyo ba sila at ipanalangin sa kanilang ministeryo at makikipagtulungan sa kanila na may kababang loob at kasiyahan sa puso upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay maganap ninyo ang misyon ng Iglesia na ibinigay sa kanila ang karangalan, pagpapasakop at pagsuporta na nararapat sa kanila, pangunguna ayon sa pagkatawag sa kanila ng Diyos para sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Tapos na yung ordination, siyempre gusto mo tayo. Pag-prepare na natin yung pagkain, pero hindi na kita tayo. Ang sabi ng Panginoon, paupuin sila. Para yung pulo. Pupula kayo dyan at may darating ng biyaya. Diba? Okay. Ayan, sige po, pasa na tayo. Amen! Tayo po ngayon, katako na po sa offering. Sa pangunguna po ni Pastora Milana. Sorry, Pastora Milana.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po tayong lahat. Hallelujah. Mapagpalang hapon. Hallelujah. Gutom na po ba kayo? Ito yung mga po natin. Anong oras lang po? Okay ako sa inyo? Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Ako po ay pababati po. Hallelujah. Mapagpalang hapon sa hapon ito. Binabati ko po ang happy anniversary ng 16 years na po ang World Faith Christ Center of Broadcast and Ministry in San Pedro, Laguna. Connected na ang San Pedro, Laguna. Nakikita po natin na kung paano po pinapalago ng Panginoon. Hindi po ba? Kaya po sa ating pong pagbibigay naman, handa po ba tayo magbigay? Willing po ba tayo magbigay sa Panginoon? Dahil naghihintay po ang pagpapala para sa inyo. Amen po ba? Palamakan mo natin sa Panginoon ng higher po sa lahat. Hindi po wala nang guguhin na ilong. Amen? Sige po, hallelujah. O namin ang Diyos ang mahal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapon na ito, Panginoon, itinataas ko ang gawain mo, Panginoon, hallelujah. Ang San Pedro Laguna, Panginoon, na tunay na pinagpala mo, Panginoon. Kaya Lord, tinataas. Nila Panginoon at naunawaan at nauntindihan nila Diyos ang salita mo kung bakit mahalaga ang pagbibigay ng ikapon o pagkaloob sa ating obasan ng ating Panginoon. Amen? Salamat po Panginoon. Binabalik ko po ang patuloy at pasasalamat sa tayong pangalan lamang po ng Panginoon Jesus. Kaya na magsabi po ng Amen. Kapatid ko siya po natin ang Matthew chapter 6 verse 3 and 4. Wala? Okay. Ako na lang po magbasa. Hallelujah. Sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 3, datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalam ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Amen? Sabi na, kung tayo po ay nabibigay sa ating ugasan, sa ugasan ng ating Panginoon, o maging sa ating kapwa kapatiran na nananampalataya, hindi na po natin kailangan ipagsigawan kasi ganito ay binigyan ko. Kapigay ako ng malaki. Hindi na po yun, hindi na po yun oso. Dahil nakikita po yan ng ating amay na sa langit. Ang lahat ng ginagawa mo. Ganyan po ba? Dahil ang sabi nga ng Panginoon, dito sa Matthew chapter 6, huwag umasa ng kapalit. Kung ikaw ay nagbigay sa iyong kapwa o sa ating Panginoon, ang tunay na tulong ay hindi naghahanap ng papuri ng tao. Amen po ba? Ang ating asamin ay ang papuri sa ating Diyos na siyang magpabigay sa inyo o magpakit kung ano na ang inyong halaga ibigay sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa, tingnan natin po sa Galatians chapter 6. Hallelujah. Alakas lola. Ano pa kayo? Buksan ko pa. So, ito po. Sa Galatians po, pakinggan po natin, Galatians chapter 6 verse 9, ang sabi po ng Panginoon, sa verse 9, at huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kundi hindi tayo maghihipagod. Ibig sabihin po, huwag po tayo magsasawang magbigay, lalo na po sa ating mga kapwa, kapatiran.
hindi mo man ito nakikita ngayon. Hindi ba ito maipapangit sa iyo yung taong binigyan mo ng pagpapala, ang Diyos naman ang magbabalik sa inyo ng pagpapala na hindi sukat nyo. Kapag hindi nyo na alam kung ano nga ang mapangyarihan, kung saan nyo ilalagay ang mga basic Lord na hiningi natin. Amen? Kaya nga po, sabi na, hindi mo ba nakikita ngayon? Pero bukas makalawa, aani ka ng siksik-liglig at umaapaw. Amen? Lagi po natin paghawakan dahil ang pangako ng Panginoon ay talagang totoo. Hindi po katulad ng tao, kapag nangako ang tao, ay wala po yung halaga. Pero sa Diyos, napakalaki. Amen? Dito po tayo, tingnan po natin sa 2 Corinto, chapter 9, ano lang po ito? Pastora, meron na po. Po pala, ito. Ang sabi po dito sa 2 Corinto, chapter 9, verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling pasya ng walang pag-atubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po ba ay nagagalak magbigay sa ating Panginoon? Amen! Praise God! Hallelujah! Dahil po ang tao pong nagbibigay ayon sa pangako ng Panginoon, hallelujah! Mga kapatid, ang ating pagbibigay o pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating tithes and offering, pagbibigay natin tulong sa ating spiritual father. Sino ba yung spiritual father natin ngayon? Sa iglesia natin, ayun si Pastor Lee, sa physical, di ba? Sige namin si Pastor Lee, para ko lumago ang iglesia na Bacoor. Kaya kayo nakikita ko, Lord, nakikita ko. Hallelujah. San Pedro. San Pedro! Sorry po. Hallelujah. Gutom na yata. Praise God. Hallelujah. Kaya Lord, kung malaki naman po ang inyong ibibigay sa orasan ng Panginoon. Tatlo po ang magbagay ng tatlong doble. Amen? Na ang iyong ibinigay ay ganyan lang, ibabalik sa iyong Lord ng mahaba-haba sa pagpapala. Amen po ba? Hallelujah. Dahil ito po ay yung pangako. Saan ka natin magkakapoliko? Buksan natin ang Malangay, chapter 3:10. Ito po yung pangako ng ating Panginoon. Subukan ninyo mga kapatid. Gawin nyo ngayon na. Ito na ang panahon para matanggap nyo ang tunay na pagpapala mula sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa langit. Amen po ba? Hallelujah. Ano sabi niya? Sa Malakay chapter 3 verse 10. Pero ngayon, ito na po, ngayon hindi bukas. Amen? Hinahamon ko kayo. O hinahamon kayo ngayon na. Amen? Kayo na subukan mo ako, ang Panginoon na makapangyarihan. Dahil, mabasa kita, inyo lang ko, ang inyong mga ikapo sa bodiga, sa templo, upang may pagkain sa aking templo, kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang-sobrang, ano? Pagpapala! Amen po ba? Kaya nagkaroon natin! Magbigay kayo! Now na! Hindi bukas. Amen? Kaya nga sabi ng Diyos, kung ang ating kamay ay laging bukas, hindi nakakuyo, ang pagpapala ay dadaloy sa ating mga buhay. Amen po ba? Pero kung ang kanan nyo ay ating nakatin ko, anong pagpapalang dadaloy? Mga. Amen? Kaya po, lagi natin isa puso at isa buhay ang mga pangako ng Panginoon dito sa Malangay.
chapter 3, verse 10. Hinahamon kayo ngayon, mga kapatid, ng palatay. Tulad ko. Amen po ba? Hallelujah. Kung tayo po ay tunay na handa na po ba tayo magbigay sa upasan ng Panginoon? Walang alinlangan. Ibigay na po natin. Amen? Sige, tumayo po tayo at ibigay na po natin ang the best. Yung best po talaga. Para kay Lord. Amen? Hallelujah. Habang po ang meron na kalangin, tumayo na po kayo at maghulog na po kayo sa kapat ng yaman ng San Pedro Laguna. In Jesus' name, hallelujah. Lord, hallelujah. Lord, maraming po salamat sa hapon na ito. At tunay na lahat ng mga anak mo ngayon ay hinahamon mo para magbigay sa awasan mo, Panginoon, na magamit ito ng mga iglesia ng Lord San Pedro, Panginoon, na sa nagawakan ay darago pa at darago pa. Salamat sa mga preacher na ito din ang hapon na ito. Magpatuloy kayo mga anak kung kayo ay lumabutan at lumago. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ulit ay binabalik ko lahat ng papuri at masasalamat sa hapon na ito. Ang lahat ay magsabi na, Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Tayo po lahat ay umawit sa ating Diyos na buhay. Tuloy nga na sa hapon ito talagang siksik, ligid, ay iuulan sa atin ng ating Diyos. Pagpunan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tuloy nga ng Diyos ay nakita. Hallelujah! Simulan naman ang pagtatak ng ulan. Dito makisabay sa buhos ng ulan. Pagpapala ni Jesus, aking ama sa Diyos kamay, natin ang gawin. Mas kamay, natin ang gawin. Ibuhos mo, sama-sama namin ang gawin. Ibuhos mo, sa wala ng mapapala, dahil sa'yo, Panginoon Jesus. Ibuhos mo, sama-sama namin tatanggapin. Ibuhos mo, sa wala ng mapapala, dahil sa'yo, Panginoon Jesus. Ibuhos mo, Panginoon Jesus. Ibuhos mo, Panginoon Jesus. Ibuhos mo. Mga kapatid, totoo na to. Wala nang dagdagan pa. Okay. Natin na natin ang open na ito sa Panginoon. Lord, maraming salamat po. Napusin sa mga puso nila sa kanilang pagbibigay sa iyo. At alam po, Panginoon, hindi ako ang gaganti, kundi ikaw. Ikaw ang Diyos na talagang dakila na kumipili sa mga puso at buhay nila. Salamat po, God, sa mga binigay niya nito na maging kailangan
naman ang San Pedro Church ay gamitin mo, Panginoon, para sa iyo na pagkakas. Upang Lord, marami pang mga taga San Pedro ang makarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan mo. Sapagkat kapag ito po ang kasama namin, kung kapupupilo sa amin, hindi kami mangangamba. Sapagkat wala kang takot ilalagay sa amin, kundi pagpapala at kasiguruhan. Kaya Lord, salamat Lord sa mga tao na bigay at sa mga hindi nakapagbigay. At alam ko, Panginoon, papapalayan mo sila ang kanilang ginagawa. Salamat po, God. Sa iyo po kami tulitin ng mga blessing na mabuti sapagkat ikaw ang dakilang Diyos na nakakalam ito para sa buhay namin. Salamat Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. May pangabutupan tayo kung nagbigay tayo ng certificate sa mga preacher. Si Pastor Omi hindi nagbigay ng certificate. Ano ba yan? Ano na? Benati. Certification of appreciation. This certification is gratefully presented to Reverend Romeo Nick Laudit. In recognition of his unwavering commitment to defending the truth of God, God's word, as we celebrate our 16th anniversary with the theme 16 years of God's greatness. To interpret clear message has strengthened our faith and reminded everyone of the steadfast promises and great works of our faithful, good, and great God. May the Lord continue to bless, anoint, and use you for His glory. Even these repetitive of God in the name of our Lord Jesus Christ, great faith of God, San Pedro, Laguna. Congratulations po, Pastor. I will pray for you. Lord, salamat. Meron ka mga servant na hindi umayaw sa gawain. Isa na po dyan si Pastor Romy. Pumako po. Bluetooth disconnected. Si Pastor Romy, double time din gusto na sumuko. Buhay pa si Pastor Bo, binibigay niya yung lisensya niya at yung ID niya. Ayaw na daw niya. Pero hindi ko na bono. Sapagkat ano ang nabuhi, yung kadakilaan ng Diyos sa buhay niya at sa pamilya niya. Kilala ko po si Pastor Romy, hindi na ginagawa ang kanyang paglakad sa Panginoon. Kaya itong mga picture na ito, kung paano namin naranasan yung kadakilaan ng Diyos, mararanasan mo rin. Ganun kabuhi ang Diyos sa atin. Lahat pinaparatas sa atin upang lalo tayong tumibay, lumakas sa ating pananampalataya. Kaya Panginoon, salamat po sa pagsama kay Pastor Romy, sampu ng kanyang pamilya, anak, at mga kasamang church sa alamin mo. Alam ko, patuloy mo siyang palalakasin at bibigyan ang wisdom and knowledge na patuloy niya makita ang mga kailangan ng mga church ng alamin mo. Salamat po, God, sapagkat alam ko, wala din po siya magagawa kung wala ka sa kanya. Amen. Tunay na ikaw po ang kaluluman namin, Panginoon. Kung wala ka po, wala kang kaya. Salamat po, Ma, sa pagpapalang sa Pastoroni ng double tayo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ayun po, tinatawagan ko po si Pastor Romy para po sa declaration, Pastor Tony, sorry. Pastor Tony para po sa declaration of blessing. Pasensya na po, marami pa pahapon. Hindi pa ka na kayo doon. Special number pa kasi. San Pedro. Lord, Kasi lagi po tayo. bago tayo mag-declaration ng blessing sa San Pedro, meron muna ako babasahin. Our Peter, Bluetooth chapter mode. 3, verse 9. Sa Bluetooth connected. version Tagalog. Sabi dito, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat ukol dito kayo tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos para sa wala lang. Tinawag tayo ng Panginoon para iligtas, para magmana ng pagpapala. Tandaan natin mga kapatid, hindi ang ibibigay sa ng Panginoon yung blessing lang. Sapagkat yung blessing para lang sa mga tao, para katulad lang yung apat. Nakakatanggap ng blessing. Pero tayong mga anak ng Diyos, hindi lang basta blessing na natanggap natin, kundi tagapagmana tayo ng blessing. Ibig sabihin, ano man ang meron si Kristo, meron ka. Sapagkat ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay hindi marami. Siya yung Diyos na buhay. Tandaan niyo yan. Ilagay mo sa puso niya. May Kristo kayo. Handa ipaglaban. Handa pagpalain kahit anong kalagayan ng buhay. Tandaan natin. Kaya minsan magtatanong ang mga tao, kung totoo ang Panginoon mapagpala, bakit nararanasan ko ang ganitong bagay? Tandaan natin, punta tayo ni Pablo. Sabi nga ni Pablo, sa Philippians chapter 4, verse 13, makakaya ko ang lahat dahil kay Kristo. Bakit nasabi ni Pablo yun? Sapagkat kung babasahin mo ang 2 Corinthians, verse 11, chapter 11, 23 hanggang 27, anong sabi na po Pablo? Naranasan niya lahat ang hirap. Ibig sabihin ba hindi pinagpala si Pablo? Hindi. Kaya lang niya naranasan yun para maging matatag kayo. Katulad ni Kristo na matatag. Sapagkat tinawag kayo ng Diyos, hindi para manipaypay, kundi magtamo ng tagumpay sa buhay nito. At ang Diyos natin pinaglilingkuran, hindi siya Diyos na patay. Kaya nasabi ng Panginoon, ako ang Diyos na hindi patay. Pagkat lahat tayong nananampalataya kay Kristo Jesus, may buhay na walang hanggan tayo. Pumunta siya dito para bigyan tayo ng buhay. Buhay na may kasaganaan. Kaya tandaan niyo yan mga kapatid. Kaya yung declaration ng blessing, tutusin, 2,000 years pa lang, binilis na kayong Panginoon ng tawagin kayo. Kaya kayo kayong mga taga-San Pedro, Lord, tinataas ko Panginoon ng San Pedro, Panginoon. Sapagkat dahil sa San Pedro, Panginoon, nadakila ang iyong pangalan, Panginoon. Nakita mo yung kahirapan ng San Pedro. Pero, tapat ka na Diyos na pinaglilingkuran namin. Sapagkat kailanman hindi mo pinabayaan ang San Pedro. Patuloy mong inaangat ang buhay nila. Hindi lang buhay spiritual, kundi buhay na may kasaganaan sa araw-araw nilang pangangailangan. Salamat, Lord. Pagpalain mo ang bawat buhay nila. Lalo-lalo na Panginoon, itong kapatid kong pastor, Panginoon, na bagamat ganito siya, Panginoon, pero patuloy pa rin siya nagpapagamit para sa iyong ministeryo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo. Binabalik namin lahat ng pagpapala sapagkat lahat ng pagpapala ay galing sa
church member, pastor, bakit ka ba yung nagbibigay ng pagkain? Puti pa ito kabilang church eh. Kaya maraming tao lagi may pagkain eh. Anong, diyan ka nagkakamali. Ang kailangang pagkain spiritual. Kaya sila dumarami. Hindi dahil sa literal na pagkain. Ganun po ako. Kaya manalangin tayo. Panginoon, nakita mo yung mga kamay ng anak mo ito. Nakataas, tapos ang mga langit. Dahil alam nila na ikaw yung Diyos na dakila, na ikaw nakakalam ng buhay nila habang sila naririto sa mundo. Patuloy kang magpapakilala sa kanila, magpaparamdam sa kanila na dakila ka. Sa lahat ng mga problema na darama, dakila ka. Sa lahat ng kagutungan, dakila ka. Sa lahat ng mga pangangailangan, dakila ka. Sa lahat ng mga karamdaman naman, masasakit sa puso, lalo na yung pagkagalan na nalamin na pagalingan, sabi, pinagdamutan ng pagtinig ng Diyos, hindi, sapagkat ang totoo lang, dakilang biyaya ng Diyos. Salamat Panginoon, pagpalain mo silang lahat na nakataas sa kamay, napatuloy silang manangan at tumapit sa iyo, sapagkat wala nang magtutulong sa kanila, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ang Diyos na may dala ng buhay ng bawat isa. Salamat po, God. Ang tagumpay mo ay maging tagumpay namin lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Ngayon po, bago po lahat tayo ay umawit muli at tayo po mag-victory song. Muli po, aawit po tayo at sigaw po natin, Holy is the Lord! Amen! Prayer food si Sister Mother. Picture ba dati? Yan, praise God, tayo po natin namin po sa ating pagsasalusaluhan. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat sa Diyos sa ating pagsasalusaluhan. Dalangin namin, Panginoon, na pakuloy nga po, Panginoon, ang pagkalain ko ito upang maging kalakasan, Panginoon, ng aming mga kawan. At dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo sa Diyos ang mga nagdadalangin ko. Maraming salamat naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang po tayo nag-aantay po ng pag-serve ng food, ay
MRI po na kung tutusin po is wala po kami pang financial provided kasi nakakalaga ko ng 30,000. Pero tuloy na dakilan po ang Panginoon kasi hindi lang po pinabayaan. Nagdala na akong isip mga po ako MRI kasi po alam ko na hindi po nangyayari kasi wala po financial. Pero nagpapasalamat po ako sa mga kasi talagang pinabukasan na nagpapasalamat ako ng Panginoon. Sabi ng Lord na kailangan ko na ako matuloy ang pag-MRI kasi kailangan ko wala akong tulong kasi kailangan ko na po yung naramdaman ko kasi kung ano nagsisinalisan ko kasi ito na nag-pray yung mga simple panalangin ng unang likod at malika. Hindi ko po alam na sa panalangin ko po pala yung panalangin ko. Pero salamat sa Panginoon kung bakit yung nag-pray na gawin yung mga nag-pray. Bigyan ko po ng nagkakasalog kasi para ba ano, pinaminaan ako ng Lord kasi isa lang ako magpapadyan kasi gawa na ako ng pinagkaka. Pero napasalamat po ako sa Panginoon kasi talagang nakusap ko Lord na dapat kung bakit parang ko gawin kasi alam ko sa kanila ko binibay sa kanila ko. Pero praise God po, kung umaga yun, talagang nag-pray ako kasi nasawa ko dito sa araw na ito kaya nakatiwala ko na ng samahan ng Panginoon. So praise God, when kami sa asawa ko, napakabuti. Kasi praise God kasi wala akong pang-ever pero kami nag-pray nag-provide. Kasi hindi namin po Panginoon para yung malalang 13,500 pero wala po kami binayaran. Tapos yung time na yun talaga ang easy talaga ng Panginoon sa nagtiwala na nag-time niya. Tapos doon ko nalaman na inalala ko ako sa lupin na naman po at yun. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon ngayon po ay tuloy-tuloy po ako nagkakamutan at tuloy-tuloy din po talaga ako nagtitiwala na Lord na dito ko lang ako sa anak ko. Kaya salamat talaga sa kabutihan ng Panginoon. Diba sabi nga ng Panginoon sa Diyos kung buti bagay lang ba ang tatanggapin natin na sa kumuliang para sa puso. Ano kung bagay ang kailangan natin lang yung sa buhay natin kung tinatagal ka na masama or mga bagay na iwanan ka natin na saan. Lagi natin pa rin ipagpasalamat sa Panginoon kasi naniniwala ako na ako na Lord na ating balik. At naniniwala tayo na sa paparami si Lord sa atin ang kanyang natapilan. Amen. At isa pa po gusto ko talagang itaas sa Lord sa buhay ko talaga yung kuya ko na talagang hindi ko mapigilan na ipagpasalamat ka kasi kami kung ginawa ni Lord. Ako may sakit po ko talaga. May kami talaga yung pagsusunod na dumating sa buhay ko. Yung mga nakakita. Hindi ko nakita ko kasi ang kabutihan kasi ginawa ni Lord. Yung kuya ko po yung siya po talaga yung nagkasakit at talaga naman po kailangan na po niyang i-dialysis at kailangan na rin po talaga niyang i-admit. Wala na tumangga sa kanyang mga doktor kahit sino wala tumangga sa kanyang hospital. Pero gusto ko talaga nasa Panginoon talaga pinag-pray ko. Kuya ko, sabi ko Lord, gagawin siya. Tiwala ko Lord, gagawin yung talaga pinag-pray ko siya. Tiwala ko sa Panginoon na napakabuti ko ng Diyos kasi po grabe yung pinag-check-up ko lang po niya eh. Ayun na doktor ng daya. Pero napakabuti si Lord. Marami ko sila ang dito sa kanya pinag-pray ng Panginoon niya. Kasama ko po ang kuya ko ngayon magaling na pinag-pray talaga sa kanyang kabutihan. Dahil dapat idalaya niya po sa B50-50 ng 5 year na diyan po ang kuya ko. Kasama ko namin malabas sa pagkakas. Kaya salamat talaga sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Kadakilan talaga ang Diyos mula doon. Hanggang ngayon, patuloy nila pinaparaan sa kanyang kadakilan sa buhay namin. Sa buhay natin. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Ayun talaga. Sabi na pala ng pagbuhat ko sa salamat. Sabi ko open yung photo book din. Ayan, praise God. Mga kapatid, yung photobook po ay open na po. Sino po yung gusto po magpa-picture, and of course, souvenir, kaya po, pwede po kayo picture doon sa may pinakain doon. Ngayon naman po, atin naman po pakinggan yung testimony po mula po kay Brother Gatlo or Brother Greg. Kumbaga, siya po talaga po naging pioneer na naging miyembro po ng Word of Faith San Pedro. Tunay nga po na atin pong dininig ang kanyang testimony. Tatawag ko po si Brother Greg Sonan.
Luis. Ayan, magandang hapon muli sa bawat isa. At siyempre sa Panginoon ay salamat sa kanya na siyang pangyari sa bagay na ito. At salamat sa Ulupik, Bacor, Laminos, Manila na enjoy sa unang basis na ano. Anniversary ng Ulupik sa Pedro by 16 years na. Simula 2009. Nagsimula ko yan kay Pastor Karim. Maganda din sa mga iskinita, sa outside, sabi na, mabuti ang Diyos. Nangaral siya, tapos, yun, sinimadaanan niya, kaya niya magalang, Bible study, tapos, hinahit namin. Sabi yan, simba kayo, bukas, hindi na tiyo, ayun, sumama kami, tapos, doon, nagsimula, hanggang sa iniwan niya, kaya Pastor Ning. Nakakambay kami nun sa mga plaza at nag-uusap tungkol sa Diyos. Hindi talaga aksidente yung mga bagay-bagay kasi yung panahon ngayon, si Pastor Ning, sabi niya, nanalangin daw siya na kung hindi magbubukas ang Panginoon ng isang kaparaanan, uwi na lang siya. Kasi natakot siya sa lugar, sa outside. Kaya ang nakakuhan niya na mag-uusap kami. Kaya sabi ng Panginoon, ito po yung para doon nagsimula hanggang sa simba na kami. Marami kong dinaanan ang Ulupik sa Pedro na pagsubok. Dinaanan ng bagyo, nawalan church. Pasok na sana ang pastor namin, tapos financial, pangailangan. Grabe po ang sacrifice ng Pastor Ning na maayos na talaga sa outside na gutom. Kasi sa panahon ngayon, wala pa namang kakayanan ng mga Ulupik sa Pedro kasi mga student, di pala mga mas mahirap, yung guys, hindi lang naman. Kaya nag-taste talaga siya. Doon nga siya tumakas na kami, nag-evolution siya dahil kasi siya lang parang nagdalaga. At grabe ang isang price. Tapos, mahirap din na lang nilaanan na Ulupik sa Pedro. Pero sa kabila, may mga natutunan kami na mahalagang bagay. Kapag dumaan pala tayo sa paghihirap, hindi ibig sabihin na tapos na Diyos na maghirap tayo. Kundi, gusto na lang turuan ang mga mananampalataya na marunong magtiis. Magtiis para sa Kanya. At kabila ng pagsubok, hindi gusto ng Diyos na manghina tayo at wala ng pag-asa. Hindi, dinara niya pagsubok para marunong tayo magtiwala. Kaya yun, sa kabila ng lahat, isa pa rin tayo masasabi namin. Mamaya ng kahirapan, dinaanan, ang pagsubok, nakila pa rin talaga Diyos. Siya pa rin ang nagbibigay ng lakas at pag-asa at biyaya sa bawat isa. Kaya yun lang, muli salamat sa bawat isa at sa Diyos ang ating kakulit na siya. Amen. Ayan naman po, ngayon naman po, mga kapatid, atin po, panoorin po yung greetings naman po from New Zealand. Kailangan naman na Sister Karen, mga brother Brian, and sa mga amigos nila. Kaya po ito po yung kanilang greetings po para sa Word of Faith San Pedro Anniversary. Andiyan po natin. Panoorin. Happy anniversary, Ulupik San Pedro Church. God bless you all and we really praise God sa kanyang kabutihan na natin na kadakilaan niya na patuloy pinakakita, pinakapanawan sa lahat sa atin mo. Alam namin din talaga sa inyo din lahat dyan. Kaya wala kami ibang panalangin, kundi patuloy na namin sa natin lahat. Yung kanyang kadakilaan, nakila yung kabutihan niya, nakila
dakila yung katapatan niya, dakila yung pag-ibig niya sa ating lahat. Kaya, nawa kayong patuloy lamang tayo sa ating Panginoong Jesus at talagang siya rin talaga ang maidakila lang natin sa ating mga buhay.